Si Mr. Manansala. Hindi niya alam kung bakit lumabas iyon sa bibig niya. Bakit ba hinahanap ang papa? Kumunot ang noo ni Gino. Malapit sa amin ng mama ko ang papa mo. Mabait siya. Huwag mong sabihin mas gusto mong kausap ang papa ko kaysa sa akin. I enjoy talking to your father. He is a sensible man. As if you're saying that I'm not sensible. Di naman. Di pa lang ako at is sa'yo. Kanina lang kita nakilala. You must really know me by heart, Judith. I think I know you. Wala namang nililihim sa akin ng iyong ama. About me? Yes. Bakit? Ano ba mga tungkol sa akin? Na marami kang naging girlfriend pero wala ka pang pinakasalan kahit isa. Prangkang sa lakab niya sa lalaki. Kaya pala parang ilag ka sa akin eh. Bakit natatakot ka bang ma-inlove ka sa akin? What? Naningkit ang mga mata niya. I said, are you afraid to fall in love with me? Ang laki ng tiwala mo sa sarili mo, Gino. Paano ka nakatiyak na ma-inlove ako sa'yo? Wala pa ako naligawan na hindi ako sinagot. Excuse me, you're barking on the wrong tree. Inis na wika niya sa lalaki. Umahon siya sa pool at tuloy nang iniwan ito. Good night, Mr. Manansala. I have to go back to my room. Sandali lang. Di niya akalain nga ahon din buot sa swimming pool sa Gino at walang pangimi, humarap sa kanyang naka-swimming trunks. Maraming lalaki na siyang nakaharap na naka-swimming trunks sa pool na to, subalit kakaiba ang nararamdaman niya sa pagkakamalas sa kabuuan ng lalaki. Naglakbay ang tingin niya mula ulo nito pababa sa bewang. Wala akong masay sa mukha niya. Gwapo! He has lean muscles at visible sa dibdib at braso ng lalaki. Malapad ng balikat at dibdib. Makinis ang balat at tangingintab sa tama na makukulay na ilaw. Mahaba ang bulto, flat ang tiyan. Nakakatuwang pagmasa ng balahibong nagmumula sa dibdib pababa sa pusod at marahil, beneath that swimming trunk na suot nito, magtatapos iyon sa... Napapilig siya ng ulo at binalik ang tingin sa mukha ng lalaki. Para nakakalokong ngiti-ngiti ito. Nagsisimula ka na bang humanga sa akin, Judith? No! Matigas pang sabi niya at tarantang iniwan ng lalaki. Ang bibilis ng hakbang niya sa takot na sundan siya ni Gino. Palibasa kabisado niyang kapaligiran. Nagawa niyang matakasan to at nakabalik siya sa tinutuloy ang kwartong matatagpuan sa isa sa kwartong malapit sa lobby at sa opisina sa mezzanine ng hotel. Humihingal na napaupo sa kanyang naroroon. Napakalaki niyang tanga. Bakit siya umasta ng ganun sa harap nito? Mistula siyang isang babaeng nagpapantasya sa lalaking kaharap. He is irresistible. Pag-aman niya sa sarili. Isang bouquet of roses ang iniabot ni Leslie sa kanya kinabukasan. Pinabibigay po ni Mr. Manansala sa inyo. Talaga? How sweet of him. Tuwang-tuwang tinanggap niya ang bulaklak at sinamyo ang bango noon. Ilagay mo to sa face ko sa table, Leslie. Yes, ma'am. Nagsimula siya maupo sa harap ng computer. Inasikaso ang ilang mga bago nag-check-in sa hotel na iyon. Habang nagtatrabaho, sumasagi sa isipan niya sa Gino. Nang magkaroon ng maluwag na oras, sinilip niya ang logbook at hinanap ang pangalan nito. Nag-check-out na pala kaninang umaga. Nakaramdam pa siya ng lungkot nang tumiklop ang logbook. Di niya maintindihan kung bakit. Good morning, Iha. Pamilyar na tinig ni Mr. Manansala na nakapagpaigtad sa kanya. Sir, kayo po pala. Thank you po sa mga bulaklak na pinadala niyo sa akin. Anong bulaklak ang sinasabi mo? Ay ma'am, hindi po si Mr. Manansala nagpabigay ng bulaklak, yung kanya pong anak. Sabad ni Leslie. Ha? Really? Misty-eyed na napatingin sa kanya si Mr. Manansala. Walang nabanggit ang batang yon bago umalis. Umalis na ho ba si Gino? Kunwari walang alam na tanong niya. Kaninang alas 7 ng umaga, may kausap ng mga tao ngayong alas 10 kaya kailangan maging maaga sa opisina. Pakisabi na lang ho, salamat. Pilit ang ngiting wika niya kay Mr. Manansala. Nang mawala sa paningin niyang matanda, pumasok siya sa kanyang opisina. Walang awang tinanggal ang roses sa flower vase at naglanding ang mga yon sa basurahan. Baka akala niya kaya niya akong bulahin. Pero may panghihinayang na tinignan niya ang bulaklak. Dawaring natutuksong kuning muli iyon subalit na naig ang pride sa kanya. Last day ni Mr. Manansala sa Villa Susana. Nag-standby to sa lobby para hintayin daw ang sundo nito. Next year na ulit tayo magkikita, Iha. Sana dalaga ka pa rin pagbalik ko rito. Sigurado po yun, sir. Wala pa naman ho akong plano mag-asawa. Mabuti. Basta't kapag may nanligaw sa'yo, kilatisin mo mabuti para hindi ka mapeke. Mahirap magtiwala ngayon sa mga lalaki. Kailangan kilalanin mo munang mabuti bago ka sasagot. Mahihirapan ho sila sa akin. Hindi ho ako basta-basta tumitingin sa mukha. Kinikilatis ko ho muna ang kalooban at pagkatao. Sa palagay ko, hindi papasang anak kong sa Gino sa'yo. Napahalaka kang matanda.
Sa mga sinabi niyo sa akin tungkol sa kanya, malayo ho mangyari yun, sir. Ayokong umiyak dahil marami akong kaagaw. Tama yan, Iha. Kahit ba anak ko siya, hindi ko siya i-build up sa'yo. Nang ihinto ang isang sasakyan, umibis buhat doon sa Gino. Bakit ikaw ang naririto? Nasaan si Mang Jose? May iniutos ako sa kanya, Papa. Kaya ako na lang sumundo sa inyo. Ganun ba? Pagkaway bumaling sa kanya si Mr. Manansala. Paano, Judith? Hanggang sa muli nating pagkikita. You're always welcome here, sir. Nakangiting wika pa niya. Akmang bubuhatin na ni Mr. Manansala ang maleta, subalit pinigil ito ni Gino. Ako nang bubuhat yan, Papa. Mauna na kayo sa kotse. Lumapit sa kanya si Gino na makalayo ang ama. Hi, Judith. Nagustuhan mo bang bulaklak na pinadala ko sa'yo? Mapaklang ngumiti siya. Sorry pero hindi ako mahilig sa mga bulaklak kaya napunta sa basurahan yung mga bulaklak na yon. Playing hard to get, ha? Babalikan kita rito, Judith. I just want to prove na talagang wala kang hilig sa mga bulaklak o sadyang ayaw mo lang sa sender nito. Nakahulugang tinignan siya ni Gino bago tumalikod na para sundan ng ama. Umaaro ang dibdib niya sa matinding tensyon habang sinusundan ng tingin ang lalaki patungo na sasakyan. Nararatel siya sa lakas ng atraksyon ni Gino. Pakiwari niya hindi niya matatagalan ang presensya ng lalaking iyon. Kinabukasan nakatanggap siya ng bouquet buhat sa isang sikat na florist shop malapit sa kanila. Galing yun kay Gino. Walang panghinayang tinapon niyang muli yun sa basurahan. The next day at sa mga sumunod pang araw, panay ang dating ng mga bulaklak sa kanya. Panay rin ang tapon niya ng mga yon sa basurahan. Nang araw na yon, linggo, dumating ang mismong sender ng mga flowers at nag-check-in sa kanilang hotel. Wala kaming bakante. Tsaka panahon na namok dito sa amin ngayon, baka madengge ka. Pagtataboy niya kay Gino pero tinawanan lamang siya nito. Bakit parang natatakot ka yata na makita mo ko? Actually, hindi ako natatakot makita ka. The right word is, ayaw kitang makita. Paano yan? Gusto kitang makita. Nangalumbaba si Gino sa harapan niya. Ang kahudyu-hudyuhan. Malakas talagang sex appeal. Narito't wari nagdidribble ang puso niya sa presensya ng unggoy na lalaki. Kahit na pinaiiral niyang ines na mamayani pa rin, ang paghanga niya sa kakisigang taglay nito. Gusto niya saway ng sarili pero paano niya naman pipigilan ang pagtibok ng kanyang puso? Leslie, oras na pala ng pahinga ko. Bahala na muna kayo rito, ha? Patay mali siyang wika pa niya. Yun lang ang parang naiisip niya para makaiwas sa atraksyon na nararamdaman niya para kay Gino. Nang palabas na siya sa malit na pinto ng counter, humarang si Gino. Pwede ba mag-usap tayo? Total, break time mo naman. I'm sorry. Bawal din sa akin na makipag-usap sa mga customers. Bakit ang papa ko lagi mong kinakausap? Iba ang papa mo sa'yo. Malayong-malayo kayo sa isa't isa. Para napapasong wika niya. Walang paalam, tinalikuran niya sa Gino. Na makabalik siya sa counter malalim ng gabi. Naku ma'am, ang tagal dito ni Sir Gino. Para yung tanong tungkol sa inyo. Anong tinatanong? Kung talaga raw wala pa kayong boyfriend at saka kung close daw kayo sa papa niya. Anong sinagot mo? Sabi ko close po kayo sa papa niya at wala po kayong boyfriend. Naririto pa ba siya? Umalis na rin ho no sabihin namin di kayo lalabas at baka ho bukas na ng umaga. Kung wala na daw ho siya madanggang kausap bukas na umaga kahit abutin daw po siya ng kinabukasan pag alis dito. Salamat naman. Baka hindi ako makalabas dito kung naririto siya. Sa sunod na magtanong, puro ewan na lang isasagot ninyo sa kanya, ha? Ma'am, mukhang interesado ho sa inyo si Mr. Manansala. Interesado talaga siya sa akin. Interesadong ibilang ako sa mga babaeng niloko niya. Nakangiwing wika niya. Isang invitation ang tanggap niya para sa isang live-in seminar tungkol sa mga latest techniques in hotel and restaurant management. Isasagawain sa isang 5-star hotel sa Manila. Kailangan dumalo ka dyan, anak. Hindi tayo dapat nahuli sa mga makabagong kaalaman hinggil sa ating negosyo para lagi tayo nakakahabol sa uso. Mungkahin ng kanyang ina. Tama ka, Mama. I think I will join the seminar. For the meantime na wala ako rito, kakausapin ko si Teki para may makatulong kayo rito. Si Teki, isang pinsan niya na kumukuha ng kursong HRM. May pasok yun na. Semestral break nila ngayon, kaya po pwede ko siya mapakiusapan. Magsisimula ang registration ng seminar na dadala ni Judith sa ganap na alauna ng hapon. Buhat sa Laguna nakarating siya alas 12 ng tanghali sa Manila. Nagtuloy siya sa coffee shop ng Manila Hotel kung saan gaganapin ang seminar at nag-order ng chicken sandwich at juice. Hinay-hinay siyang kumakain para palipasin ang oras sa nasabing lugar nang mapatingin siya sa pinto ng coffee shop.
Napatigil sa pag-inom ng juice at nanlaki ang mata sa pagkabigla. Pakiwari huminto ang kanyang paghinga na makitang pabalapit sa kanya nakangiting si Gino in corporate attire. Mukhang dignified na dignified ito. Small world, ha? Sabi ko na nga ba't magkikita tayo rito eh. Bati nito paglapit sa kanya. Why are you here? Nag-i-stammer ang dilang tanong pa niya. I have a special business in this hotel. Don't tell me na isa ka rin sa participant sa seminar na idaraos dito tungkol sa hotel and restaurant management. I am not a participant of that seminar. 12:30 ng oras. Gusto pa sana niya tumigil sa coffee shop pero nakaramdam siya ng kakaiba. The mere presence of this man is quite alarming at hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang nagiging reaksyon niya. Tinawag niya ang waiter at takmang babayaran ng kanyang kinain pero pinigil yun ni Gino. Charge it to me. Anito sa waiter. Yes sir. Anang waiter at sumalubot na ba ito kay Gino? Salamat but I have to go. Mag-register pa ako. Paalam niya sa binata. Don't leave yet. Hanggang 3 o'clock pang registration. At mainip ka lang kung magbumukmok ka sa iyong kwarto. I have to get the best room. May fear of heights kasi ako. Kaya ayoko na masyado matarik na floor. Relax. I will contact Myra, the head of the registration committee. Bago pa siya nakakilos, nakatawag na sa cellphone si Gino. Reserve another room for me, Myra. Better if it's a room next to mine. Yes, single? Okay, thanks. Napakunot noo siya. The seminar will start at 5 o'clock in the afternoon. Kung mapayag ka, let us surprise my father with a visit sa kanyang opisina. Mga 30 minutes lamang at naroon na tayo. Pero, my father will be very glad to see you. Okay. Hindi makatangging sagot niya. This is a surprise, Judith. Tuwang-tuwang wika ni Mr. Andres Manansala na makita siya sa pintuan ng opisina nito. Pinilit po ako ni Ginong puntahan kayo rito. Kumunot ang noo na matanda. Pinuwersa mo siya, Gino? No, Papa. I just convinced her. Okay lang naman ho, sir, dahil nabisita ko ho kayo. You better show her around, Gino. Utos ni Mr. Manansala. Buong second at third floor ng building na iyon, sakop ng opisina ni Gino. Ang negosyo nito may kaugnayan sa computerization at supplier din ito sa lahat ng klaseng business machines. Namangha siya sa nasasakupan ng opisina. Bumilib siya sa mga training programs na isinasagawa sa amin na malalaking training rooms. They are being trained for different programs depending on the needs of our clients. Puro local lang ba mga kliyente ninyo? O na-reach na rin yung ibang bansa? Nakarating na ang aming mga software engineers sa Kalakang Asya. 50% of the trainees ipapadala sa Asian countries matapos ang kanilang modules. I see. Pinakita rin ni Gino ang mga latest models sa mga computers na sinusupply nito sa malalaking kumpanya. Lihim siyang na-impress sa pagiging business-minded ng mag-ama. Maya-maya nag-ring ang cellphone ni Gino. Yes, Myra. Marami ng tao? Okay, pabalik na ako dyan. What? The name of the delegate na pinareserve ko? Miss Judith Rivera. Okay, bye. Matapos i-off ang cellphone, inalalayan siya niya to sa siko. Palabas sa display room na kinaroroonan ng iba't ibang models sa mga computers. We have to go back to the Manila Hotel now. Marami na raw tao. Naging sunod-sunuran siya sa bawat kagustuhan ng lalaki. Matapos magpaalam sa ama nitong si Andres Manansala, giniya siya nito pabalik sa kotse. Ilang araw mo planong tumigil sa Maynila? Ungkat nito. 3 days ang seminar, di ba? On the 3rd day, uuwi na rin ako. Mahirap na walang katulong si Mama sa Villa Susana. Hindi mo ba po pwedeng i-extend ng isang araw so that I can show her around and we can have our dinner in the evening for the last day of your seminar? I'm sorry but I can't. Nagkibit balikat si Gino. Hindi alam ni Gino kung paano siya natitense. Pinakaiwas-iwasan niyang lalaking to. Eto ngayon at halos ilang dangkal lang ang layo nila sa isa't isa sa loob ng kotse nito. Isang kakaibang damdamin na hindi niya kayang ipaliwanag ang bumalot sa kanyang mga sandaling iyon. So, this is Judith Rivera. Malamig na salubong ng head ng registration committee na nakilala niyang si Myra at siyang kinakausap ni Gino sa cellphone kanina pa. Antipatik ang dating ng babae sa kanya. Nakakaramdam agad siya ng pagkadisgusto rito. Okay na ba ang room na okupahan niya? Tanong dito ni Gino. Okay na. Kaya lang may extra charge ng registration fee niya dahil single room lang pinareserve mo para sa kanya. How much is my damage? Tanong niya kay Myra. Sagot ko lahat ng to, Judith. Don't bother. Gayet na Gino. The whole seminar fee? Paniniyak ni Myra na halatang nagulat sa pag-ako ng binata sa kanyang seminar expenses. Yes.
Mukhang may bago ka na namang prospect. Nakalabing wika ni Myra. Di tumitingin sa kanya na pinag-fill up siya nito ng registration form. Di niya nagustuhan ang parinig ng babae. This woman must be thinking na isa siya sa mga flings ni Gino. I will be the one to pay my seminar fee, miss. Wika niya kay Myra. Impatient na napatingin to kay Gino. Sino ba talaga ang magbabayad? I said I will be the one. Matigas na sabi pa ng lalaki. Di na kumibo si Myra. Nagibit balikat lamang siya. Ayaw niya makipagpilitan at lalong ayaw niya maapekto ng mga pinagsasabi ng babaeng to. Kung pwede nga lang mawala na siya sa presensya ni Gino, kanina pa niya ginawa. Kanina pa magulong nararamdaman niya. Ang hirap intindihin at hindi komportable ang pakiramdam niya. Nakadagdag pa ang Myra na to. Matapos siya makapag-register, binigay sa kanya ng babae ang susi ng kanyang magiging kwarto. Giniya siya ni Gino patungo roon. Natahimik siya. Hindi niya lubos maisip kung bakit ba kanina pa siya nakasunod sa batang sabihin ng lalaki ito. Sa tuwing ibubuka niya ang bibig para magreklamo, parang may pumipigil sa kanyang dila. Nang sapitin nila ang kanilang suite, si Gino mismo nagbukas ng pinto sa kanyang kwarto. You may refresh yourself habang hinihintay ang simula ng seminar at 5 o'clock in the afternoon. Oh yes, hindi na nga komportable ang feeling ko. Take your time, Judith. See you later. Habang naliligo sa shower room ng hotel room, hindi na siya mapakali. Gulong-gulong isipan niya kung bakit kailangan muling magsalubong ang kilay niya at landas sila na Gina Manansala at kung bakit napapasunod siya ng lalaki. Ginayuma yata ako ng lalaking iyon. Ang alam ko, inis ako sa kanya. Bakit di ko siya matanggihan? Anang isip niya. Nagtataka rin siya ano magiging partisipasyon ng lalaking iyon sa idarao sa seminar. Nagkaroon ng fellowship ang mga delegado ng iba't ibang hotel at restaurant sa buong Pilipinas sa unang gabi ng live-in seminar na yon. Pagkatapos sa malaking welcome address at dinner, sinunod ang maikling programa para sa acquaintance party. Nagkaroon ng mga palaro at ballroom dancing. Sa duration ng acquaintance party, naghahanap ang mga mata niya pero hindi niya nakita ni Anino ni Gino. Bakit ba hinahanap ko siya? Judith, beware. May warning ka na buhat sa sariling ama ng lalaking yan. Kastigo niya sa sarili. Di niya na tinapos pa ang fellowship. Na makakuha ng pagkakataon, tumalilis siya para magpahinga na sa kanyang kwarto. Sa pag-akit niya sa kanyang hotel room, napadaan siya sa lobby ng hotel at hindi sinasadya nakita sina Gino at Myra. Sa tingin niya, napakaseryoso ng pinag-uusapan ng dalawa. Bali ba nakapin sa wall si Myra habang nakatukod naman ang kamay ni Gino. Napamaang siya nang bigla na lamang yumakap si Myra kay Gino at gumanti naman ang yakap ang lalaki. Dumami ang iisip niya. Naghinalang may relasyon ng babae at si Gino. Umasim ang mukha dahil sa nakitang tagpo. Nakasimangot na umakyat siya sa kanyang hotel room. Hindi niya maintindihan kung ba't mabigat ang kalooban niya kay Myra. Ang bigat-bigat. Namamahay yata siya kaya hindi siya makatulog sa unang gabi niya sa hotel. Subalit ang di maganda, isang tao lang ang naging laman ng kanyang isipan. Kahit anong posisyon ang gawin niya sa paghiga, hindi mawaglit sa kanyang isipan ang makisig na mukha ni Gino. Manansala. Gustong-gusto niya na makatulog subalit na natiling gising ang kanyang diwa. Inabot ang struggle niya sa pagtulog ng madaling araw. Mag-aalas 3 na madaling araw na hilahan siya ng antok at tuluyang makatulog. Sunod-sunod na tunog sa intercom ang gumulantang sa kanya.